Maraming nalilito hanggang ngayon dito sa mundo ng crypto sapagkat may mga nagsasabing kontrolado daw ni Ripple sa XRP. At may iba pa nga na iniisip na parang may CEO sa XRP. Kapag narinig mo ang ganitong usapan, siguradong magkakaroon ka ng duda kung decentralized nga ba ang asset na ito o kung parang isang normal na kumpanya ang nagpapatakbo sa kanya. Pero sa video na ito, pag-uusapan po natin ang pinaka-importanting punto. Mismong ang Ripple CEO na si Ginong Brad Garlinghouse ang nagsabi na walang CEO sa XRP at hindi kontrolado ni Ripple ang asset. Dito natin bubuksan ang mas malalim na analysis kung paano gumagana ang ecosystem ng XRP at ano ang tunay na implikasyon nito sa atin bilang traders, investors, at hodlers. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit sinasabi ni Ginoong Garlinghouse na walang CEO sa XRP. Kapag sinabi po ni Ginoong Garlinghouse na walang CEO sa XRP, hindi ito pa-cute o marketing style. Ito ay direktang pagtukoy na si Ripple ay isang private company na may sariling leadership structure. Si XRP naman ay isang open source digital asset na walang central figure na nagdidikta kung ano po ang dapat niyang gawin. Ang mga developer at independent contributors sa ecosystem ay gumagalaw ng walang nakasabit na corporate leash. Dahil decentralized po ang ledger, walang execution decision na nagmumula sa Ripple na pwede pong magbago ng protocol o magdikta ng future direction. Ang ganitong setup ay critical para sa long-term stability dahil walang isang tao o kumpanya na biglang makakakuha ng kapangyarihan para manipulahin ang direksyon ng asset. Kung may magsasabing may boss sa XRP, malinaw na wala silang alam sa decentralized governance. Ngayon ay paano po ba gumagana ang governance ng XRP Ledger? Ang XRP Ledger ay nakabatay po sa community validators. Ito po ang pinaka-importanting mekanismo ng decentralization. Para makapasa po ang anumang amendments, kailangan itong makakuha ng 80% validator approval. Ibig sabihin maraming nodes at participants ang kailangang magkasundo bago magkabisa ang pagbabago. Hindi po ito tulad ng isang kumpanya kung saan isang board meeting lang ay tapos na ang lahat. May mga pagkakataong mismong Ripple ay hindi sumasang-ayon sa updates pero pumasa pa rin dahil majority ng validators ang pumabor. Sa ganitong paraan, ang ledger ay tunay na community-driven. Ang mga desisyon ay hindi po nakasentro sa isang corporate interest kundi nakabatay po sa collective support. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang validators sa ecosystem. Sila po ang tunay na gatekeepers at hindi si Ripple. Ano naman po ang direktang impluensya ng decentralization para sa market? Kung decentralized ang isang asset, nababawasan po ang fear ng manipulation at dumping ng nagaling po sa central authority. Ito po ang dahilan kung bakit stable ang sentiment sa community ni XRP kahit maraming regulatory battles sa nakaraan. Kapag ang mga traders ay nakakita ng proof na hindi kay Ripple dumedepende ang movement ng XRP, mas lumalakas po ang trust o pagtitiwala. Dahil walang isang sentrong kamay na pwedeng magbago po ng rules, nagiging predictable at pwedeng pag-aralan ang asset. Sa kanila, ang decentralization ay parang insurance. Kapag hindi mo inaasahan na may CEO na biglang maglalabas ng shocking decision, mas confident kang pumasok sa long-term accumulation at strategic trading
positions. Ngayon, kung open source ang XRP Ledger, ay sino ang talagang nagmamay-ari? Walang isang may-ari. Kapag sinabi nating open source, ang code ay available po sa publiko at pwede pong i-audit, baguhin, o i-develop ng sino man na marunong. Hindi po ito intellectual property na nakakulong sa isang korporasyon. Ang mga development teams ay nag-aambag ng hiwa-hiwalay at walang kailangang corporate approval para sa lahat ng bagay. Ang ownership po ay nasa community, sa validators at sa mga gumagamit. Kaya kung titingnan mo ang ledger, makikita mo na ang direksyon ay resulta ng collaborative governance. Hindi po nakatali sa isang brand o isang tao. Kaya mali ang mindset na si XRP ay parang stock ng kumpanya. Si Ripple ay maaari pong mag-develop ng solusyon at liquidity systems pero hindi po niya hawak ang structure ng asset mismo. Ano naman po ang tunay na nangyayari sa XRP escrow system? Marami pong tao ang natatakot sa escrow. Akala nila hawak ito ni Ripple at pwede nilang galawin kung kailan po nila gusto. Ngunit, ayon po kay Saif, ang escrow ay pinapaandar ng time-lock cryptographic code. Bawat buwan, isang fixed amount ang automatic na nag-a-unlock. Walang manual switch na pwede pong pindutin ng Ripple para paspasan o pabagalin ito. Kapag hindi po nila nagamit ang pinalabas na supply, ito ay automatic na bumabalik sa escrow at nagsiset po ng bagong unlock date. Hindi po pinalalakad ng emosyon, tao o emergency corporate strategy. Ito ay predictable, transparent at fully governed ng code. Ito ang punto kung bakit hindi dapat matakot ang mga investors kapag may escrow release. Hindi ito surprise dump tactic, kundi part ng program monetary policy ng asset. Kung ganito po ka-decentralized sa XRP, saan naman pumapasok si Ripple? Dito po nagiging malinaw ang distinction. Gaya ng sinabi ni Madam Monica, ang trabaho po ng Ripple ay gumawa ng software at enterprise solutions. Ang XRP Ledger naman ay nagpapatuloy kahit hindi po makialam ang kumpanya. Kung nawala man si XRP bukas, nawala man si Ripple bukas, si XRP ay mananatili dahil ang validators, nodes at developers at ang ecosystem participants ay umiikot ng independent. Ang Ripple po ay builder, hindi po siya puppet master. Kapag naintindihan po ng mga investors ang role na ito, nagbabago po ang kanilang perspective. Hindi ka bibili ng token na hawak ng isang kumpanya. Bibili ka ng asset na may ecosystem, may governance, at may sariling identity na hiwalay sa isang corporate brand. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Simple lamang po, kapag may nagsabing hawak ni Ripple sa XRP, makikita mong hindi nila naiintindihan ang blockchain governance. Sa XRP ay parang isang lungsod na may maraming developer at validators na magkakasama para sa direksyon. Walang mayor, walang supreme leader. At kung minsan pa nga, ang lungsod ay dumidisagree sa Ripple mismo. Sa huli, ang decentralized system ang nagiging parang depensa natin laban sa corporate manipulation. Kung may kryptonite ang FUD, ito ay transparency, governance at malinaw na paghihiwalay ng kumpanya at asset. Walang CEO si XRP, pero may milyong-milyong tao ang nag-aambag para manatili po siyang buhay sa market. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.